Good morning! Pakikita ko sa inyo yung consistency or lapot ng puto para umalsa. Mga ganito lang. Sa timpla na ginawa ko earlier, yung nagdagdag pa ako ng konting milk kasi pag medyo matigas ang pag hinalo nyo matigas pa, pwede kayo magdagdag ng konting gatas o Carabao's milk. Ngayon, gagamit ako ng head strap ng GoPro para nakakakilos ang kamay ko. Ito, nabibili yan sa dito. Yan, minsan yung mga lalagyan ng pie, pwede nyo rin gamitin. Pinahiran ko siya ng mantika. Ngayon, may natira akong langis ng nyog. Galing ng Philippines to. Taon na inabot. Hindi naman siya nasisira. Nakakabili rin niya ng importante. Pinunasan niyo yung lamesa. Lalagyan ko siya ng pinunasan ko ng coconut oil. Ngayon, lalagay ko siya dito bago ko ilalagay yon. Ngayon, yung pangtatakip dito, kailangan meron ding oil. Pwedeng melted butter. Pero, syempre, ito nakakatulong din yung mga oil na yan pag nakakain nyo ng bahagya. Pero tataas yung cholesterol nyo pag nasosobra. Paminsan-minsan, healthy pa rin yan sa may mga layumang kagaya ko. Yan. Pag may edad na kasi, normal na lang yun. Nag-overheat pagka na-overuse. Dahil siyempre dito sa Amerika wala namang katulong. Lahat gagawin mo para makasurvive. All over ang trabaho. Ayan. Ganyan. Tapos yung ibabaw, may sapin. Yan. Frozen to. Ngayon yung mga fresh na banana leaves, yun ang healthy. Healthy din to. Meron ding magagawi sa mahahalo sa kinakain nyo. Kasi may mga live cell yan, kaya frozen. Kaya tingnan nyo yung mga blood nilalagay sa rep. Kasi ano siya, yung ibang sobra, kung may sobra nito, ilalagay ko sa cup. Ayan. Maglalagay lang ako ng konti. Aalsa naman yan eh. Aalsa. Tapos, pwede ko na rin ilagay yung takip. As long na may pahid ng coconut oil. Dito sa kung saan nakaharap dun sa minix ko. Ito di baling wala. Ngayon, lalagay yan sa kumukulong steamer. Napakuluan ko na kanina. So, ito ang ilalagay sa ganon. Ngayon, napakuluan ko na yung steamer kanina. Ngayon, lumamig. Kaya, ang gagawin ko, pakukuluan ko ulit. Ito yung pandang kanina. Leaves na lang ang natira. So, ilalagay ko dyan. Medyo makalat ang kusina dahil maraming gamit talaga ang ginagamit sa paggawa ng puto. Ngayon, uuho ko naman tong iba dito. Yung iba, kasi dalawa lang ang steamer ko. Lalagay ko na lang sa maliliit na cup yan. Ito. Nabutas kasi itong steamer ko na to. Kaya, yung ginawa ko, yung kawali. Kawali ang nalumapat. Yun ang ginagamit ko. Ayan. Ayan, dyan ko lalagay. So, yung kawali, may takip siya. Ngayon, dapat panonoodin niyo yung mga dati kong vlog. Kasi sa dati kong vlog, nandoon yung sa dati kong vlog nandoon yung ito yung mga cup na ginagamit sa paggawa ng puto.
Yan. Ngayon, nasa hugasan pala yung aking pang mix. Ganito lang ang ginagamit kong mga panghugas. Hindi naman kailangan yung maraming sabon para madaling banlawan. Ito naman ang pangbanlaw ko para mabilis. Tapos, yan, mamaya ako sila huhugasan. Kaya kailangan meron ka tuwalya dito. Para laging punas ng punas. Tapos, iyan, yung nasobra, lalagay ko sa mga cup. Yan. Ito kasi mahusay panimot. Lalo na sa mga pag nakagawa kayo ng mga sauce ng mga ulam, sabaw ng ulam na masasarap. Nasisimot nyo yan. Pansimot yan. Ayan, ang paglagay lang yan, kalahati lang na dito. Huwag nyo pupunuin kasi ano pa yan, aalsa. Di baling may sumobra na ganon. Pagka kasi may sumobra, sasabit din naman yan eh. Makakain nyo rin. Aalsa yan. Di baling may sobra. Importante, mabilis ang pagtatrabaho. Para may time kayong magpahinga. Pag mabagal-bagal, pagka ayaw nyo yung ginagawa nyo, mas nakababagal kayo. Ayan, syempre, wala kayong masyadong accomplishment sa buhay nyo. Pag babagal-bagal sa pagtatrabaho, kailangan maaga pa lang maliksi ang katawan. Dahil mabilis tumaba, saka mabigat ang pakiramdam, sakitin pag mabagal. Pati sa pag-iisip, mabagal. Kaya ang biyaya, mabagal din ang pasok. Pag mabagal ang magtrabaho, saka pag laging tumatanggi sa trabaho, na lumalayo ang grasya. Kailangan masipag. Siyempre, ang inspirasyon nyo sa pagtatrabaho, ang Diyos. Ibaling maging alipin kayo ng Diyos kaysa maging alipin kayo ni Satanas. Yan. Tingnan nyo, nasisimot talaga. Kasi flexible siya. Ang tawag dito, flexible silicone spatula. Ayan. Ayan, depende sa inyo. Anong gusto nyo? Keso, hahatiin to sa 4. O pula, itlog na pula. Pwede kayong gumamit ng ano dito. Disposable gloves. Tatakpan ko na muna yung natira kong coconut oil para sa susunod na luto. May natira pa. Yan, syempre, dapat alam nyo kung saan nyo itatago yan. Saka kailangan lahat ng bagay na ginagamit, kagaya ng pag nagawa kayo ng latik. Kasarap no, magtsatsaga kayo. Lalo na kung nasa Pilipinas kayo. Dito kasi hindi masyadong magatana yung nyog dahil kung binyahe pa 1 taon na sa tindahan, siyempre tuyot na yun. O kaya naman yung mga nangunguha ng nyog, dumadaan pa yan sa mga costume. Siyempre dadaan pa sa mga interview yan. Kaya nasira na yung pagkain. Kaya kung babagal-bagal din yung mga nag-i-inspect, maraming nasisirang pagkain. Kaya minsan maabot sa na itatapon dahil expired na. Kaya kailangan susunod sa regulation. Ngayon kapag sumunod naman sa regulation at hindi rin nakasunod yung mga nag-investigate kung okay, ay naku, problema nga yan. Kailangan may
cooperation and participation. Ngayon, pagka itlog na pula, ganyan may mold yung ano, hindi naman nilalagay yung puti. So, aalisin yan. Parting may mold. Ayan. Safe pa rin kainin yan. Pula lang ang ilalagay. Ayan. Pwedeng nasa baba, okay yan. So, paglalagay ng itlog na pula, pwede rin na durog. Pwede niyo rin i-cut. Kung gusto niyo ng ano, pero kung kayo lang naman ang kakain at hindi pambenta, hindi na kailangan yung may ayos-ayos pa siya. Ngayon, kung ang gusto niyo, puro itlog na pula lang dito, tapos sa kabila, puro keso, pwede rin. Pwede rin na kalahati ng itlog na pula. Ito nyo, sayang yung dumikit. Kagaya nito, nanigas na yung ano, syempre matagal sa prep or pwedeng nung tininda matigas na. Alin sa dalawa. Kasi, hindi ako madalas magluto ng puto. Pero naaga ang bili ko ng itlog. Yan. Ngayon, alisin ko na to dahil malapot na siya. Malakit. Tapon na yan. Basurahan. So, ito naman, hahatiin ko sa apat para 5 ilalagay ko, 6 ilalagay ko dito, kaya kailangan ko ng kampet. Yung kumukulo na siya, yan, tatapon ko doon. Ayan. Nalaki. Sabagay, aalsa pa naman yan. Yan. Ngayon, ito naman, mag-open ako kasi ubos na isa. Tapos ilalagay ko to sa plastic bago ilagay sa ref. Pag nilagay nyo na ganyan, madaling mag-dry ang keso. Kasi napapasok siya ng hangin, saka pwede siyang pasukan ng mikrobyo, kaya madaling mapanis. Ito naman, depende sa anong gusto nyong design. Ito nyo, dumikit na. Pero kakapit din yan. Pwedeng patagili, pwedeng pahaba. Hihinaan ko na muna yung apoy. Or i-off ko na muna para di malakas sa ano. Pagka ako nagmamadali, ito, lalagay nyo sa ganito. Yan. Para pag kukuha kayo, doon safe siya. Ayan, anong design ang pwede yung gawin na pagka kasi nagkukumarat eh, nagkanda uho na siya. Kaya hindi ako pwedeng tinda pa. Kailangan ng pang ano lang, pang family. Pero yung mga nagtitinda, eksperto na sila. Demo lang, demo. Demo sa mga beginners na hindi pa marunong magluto ng puto. Pero malamang natatao yung mga eksperto sa style ko. Basta ang importante may keso. Kasi ang keso for strong bones and teeth.
Kaya minsan nakakasave sa hindi maiwasan sumakit ang ngipin, sumakit ang buto, pag palakain kayo ng keso at palainom ng milk. Ito, kulang pa kasi. So, ilalagay ko na tong isa para hindi siya masayang. Kahit saan na dyan. Yan. Ito, din eh. Pagka kasi mabilis ang trabaho, syempre, maisasalang na. Pagka babagal-bagal, ulcer ang mangyayari. Kaya minsan, mga nagsasakitan ng ulo kasi nalilipasan ng gutom. Kaya importante pag naghahanap buhay, unahin ang pagluto ng pagkain. Kasi para hindi magutom. Minsan kasi pagka laging kain ng kain sa labas, siyempre may mga kulang na ingredients na kailangan ng katawan nyo. Gaya ng gatas, keso. Pag nakakita kayo ng mga nagtitinda ng gatas ng kalabaw, bibili na kayo. Pag nakakita naman kayo ng titinda ng taho, bibili kayo, mga healthy yun. Ngayon, may mga, minsan na uwi ako, nagbakasyon ako sa Philippines, sa may malapit sa SS, sa Bukawi. Ay, nakpanis yung taho. Siyempre, pagkatagkim ko, tinapon ko na. Ngayon, ito, ang gagawin ko dito, tatakpan ko uli. So, babalik yan sa, dito ko ilalagay kasi, ano siya, yung itlog na pula. Ito naman, tapon. Ay, iba pala, tinatapon ako ng plastic. Lahat ng plastic, sama-sama sa isang lugar. Ito, lalagay ko dito. Yan. Ngayon, lalagay ko na siya sa steamer. Yan. Steamer. Anuhin ko ulit. Hinati ko kasi yung tinimpla kong puto. Yung kalahati, nilagay ko sa rep. Yung liquid. Yung powder, nilagay ko dito. Para sa susunod na luto ko, nilagyan ko siya ng puto with sugar. Mix na yan. Kailangan imimix yung mabuti ang powder sa sugar. May sakto yung number ko ng flour. 4 cups ng flour sa 1 3/4 cup ng white sugar. Yun, ganun. Ngayon, hindi ko na siya nalagyan ng press egg. Yun ang nakalimutan ko, kaya pala malapot. Nilagyan ko na lang ng milk. Anyway, kain naman kami ng kain ng itlog. Kaya okay lang. Pero iba siyempre ang may itlog. Nakakalakas kasi ang itlog. Lalo na pag steam ang pagkakaluto. Ngayon kung meron kayong gata ng nyog, pagkaluto nito masarap. Saka tea. Ngayon yung pag umalsa na yan, saka ako pupunasan ng butter sa ibabaw. Be sure to subscribe kasi you can watch my old step-by-step making puto. Kagaya ng mga technique na pag ano na yan, pinupunasan yung takip. Ito, pinupunasan, andun yun sa mga step-by-step ko how to cook puto. Thank you for watching. Bye.